Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng orientation sa isang subject ng BS Fisheries, ang Fisheries Meteorology. Bago ako mag-start, magpapakilala muna ako sa inyo. I am Henderson C. Sanchez and I will be your instructor for this course in Fisheries Meteorology this semester. Ako ay nakapagtapos ng kursong BS Mathematics sa CLSU noong 2016. Akin ding nakamit ang MS Meteorology degree ko sa UP Diliman noong 2019. Samantala, ito naman ang mga kursong o subject na aking i-handle for this semester. Una, ang Fisheries Meteorology ng BS Fisheries. Ikalawa, Hydrometeorology ng BS in Agricultural and Biosystems Engineering. Ikatlo, Engineering Economy ng BS in Agricultural and Biosystems Engineering. Ito naman ang aking official email address, henderson.sanchez@clsu2.edu.ph. So kung meron kayong katanungan or concern sa ating subject, pwede niyo akong kontakin via this email. Or pwede niyo rin akong kontakin via my Facebook page. So my Facebook page is facebook.com/pogingmethinstructor. Dito naman ay pinopost ko ang mga announcements or news ng mga klase na ina-handle ko this semester. So kung ikaw ay estudyante ko, it is better for you to like and follow the page para sa ganun ay updated ka sa mga kaganapan sa aking mga klase. Okay, proceed tayo sa course information. So this is RM 2235. This is Fisheries Meteorology. So sino ba yung mga kumukuha ng kursong ito? Siyempre, yung mga BS Fisheries students. Wala tayong prerequisite subject para dito sa course na ito. And this course is a 3-unit course equivalent to 3 hours lecture per week. Now, pag-usapan natin yung mga topics na ating i-discuss along the way. Una, we will talk about the Earth and its atmosphere. Second, seasonal and daily temperatures. Pag-uusapan din natin ang atmospheric humidity and hydrologic cycle. Susunod naman ang forms of condensation and precipitation. Susunod ay air pressure and wind. And then, atmospheric circulation. Kasunod niyan ay air masses and fronts. Pag-uusapan rin natin ang tropical cyclones o mga bagyo. We will also talk about weather analysis and forecasting. And lastly, ang huling topic natin ay the changing climate. Okay, so paano kayo gradean for this subject? So una, assignments and problem set. So equivalent niyan sa 30% of your grade. Next is quizzes. Ito naman ay 30% din ng inyong grade. And lastly, exams. So this is 40% of your grade for a total of 100%. So ito yung grading system na gagamitin ko for this class. So passing grade is 50%. So kung ang iyong grade ay nag-fall down within this interval from 40 to 49.99, ang iyong grade ay 4. So, ibig sabihin, kailangan mong mag-take muna ng removal examination. Sa ganon, ma-determine natin kung ikaw ba ay papasa o hindi para sa subject na ito. Kung ang grade mo ay below 40, so kailangan mo nang i-take ang subject sapagkat ang grade mo nun ay 5. Ano-ano naman yung mga textbook references na ginagamit ko for this course? Una is The Atmosphere, An Introduction to Meteorology ni Lutgens and Tarbuck. Ikalawa, Meteorology Today ni Arens. So yan ay mga i-upload ko naman sa Google Drive kaya pwede niyong basahin on your own kapag mayroon kayong time para sa ganon ay advance kayo sa ating klase. Yun lamang. Let us all have a fruitful semester, everyone. And I do hope that you all remain safe against the COVID-19 pandemic.
Magandang araw uli sa inyong lahat.